Mga kaganapan sa Batang Quiapo. Nag-aalala na nga ng husto itong si Marites sa kanyang anak na si David matapos kasi ay niloko niya itong si Ramon. Hindi basta-basta ang kanyang pinasok ayon kay Roda dahil na rin sa si Ramon ay hindi ang taong mabilis magpatawad at kapag naloko ito ay hindi madali ang pagdadaraanan nga nitong si David dahil nga itong si Ramon ay marahas ito at kapag naloko siya ng tao ay hindi niya ito basta-basta lulubayan hanggat hindi ito makaganti. Kaya naman itong si Roda ay sinabi niya dito sa kay Marites na si David din ang naglagay sa kapahamakan sa kanyang sarili. Alam naman niya ang ugali ni Ramon, ngunit bakit nang dahil lamang sa kayamanan ay talagang isinugal niya ang kanyang buhay. Nais mang hanapin ni Marites ang kanyang anak na si David para protektahan ay wala na nga siyang contact, wala siyang connection dito. Kaya naman hindi na niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Samantalang ito nga si David matapos malaman nga nitong si Ramon ang katotohanan ay nagtago na nga ito ng husto dahil alam niya na hindi siya titigilan ni Ramon at susundan siya nito at tiyak nakatapusan na nga niya na sa panganib na ang kanyang buhay ayon sa kanya. Kaya naman siya ay nagtatago ngayon sa kondo at ang kanyang abogado ay agad pumunta doon sa kanyang bahay. Subalit sa sobrang takot nga niya, buong akala nga niya ito ay si Ramon. Kaya naman tinutukan niya ito ng baril. Kaya naman gulat na gulat ang kanyang abogado kung ano ba ang nangyayari sa kanya. Agad niyang piniliwanag na kailangan niya gawin yon sapagkat alam niya nasa panganib siya. Ngayon ay bistado na. Ang gusto niya kasing gawin sa kanyang abogado ay ilipat na agad ang lahat ng mana na makukuha niya sa Caballero maging sa mga Montenegro. Kaya siya ay nagmamadali sapagkat alam na ni Ramon ang katotohanan na siya ay hindi totoong Montenegro. Kaya naman gagawin niya ang lahat-lahat. Mailipat lamang sa kanya ang kayamanan bago pa man mahuli ang lahat. Lalo't alam na nga ni Ramon. Subalit nangamba ang kanyang abogado matapos ang malaman ang ganoong bagay ay hindi niya ito tutulungan. Ginawa lamang umano niyan ang pagtulong kay Olga dahil may utang siya. Kaya naman tatakasan na sana ng abogado niya etong si David, ngunit tinawakan siya nito sa kamay at sinabi na alam niya na kakailanganin nga niya ng pera dahil hindi lamang kay Olga siya may utang kundi sa marami pang iba at inalok ito nitong si Ramon. Kinalat niya ang mga pera. Sinabi niya handa siyang magbigay ng malaking halaga. Magawa lamang niya ang inuutos nito na ilipat na nga sa kanya ang mga pangalan, ang mga titulo at ang mga kayamanan papunta na nga dito kay David para tuluyan niyang maangkin ang kapangyarihan ng mga Montenegro. Successful man ang lahat dahil napapahayag niya dahil ginawa rin niyang syota at pinangkuha nito na kapag nakuha na nga ang lahat-lahat ay aalis sila sa buong bansa at doon sila magpakasasa sa yaman ng Caballero at Montenegro. Kaya naman nasilaw sa kayamanan ang naturang abogado. Tinulungan siya at nagtagumpay ito. Ngunit sasabit nga itong walang pakialam sa yaman ng mga Montenegro itong si David. Ang gusto lamang niya ay lustayin ito ng lustayin dahil alam naman niya na hindi siya ang naghirap at hindi naman talaga ito sa kanya kundi mapupunta lamang ito sa totoong tanggol. Kaya bago pa mana malaman ng lahat, kailangan ubos na ito. Kaya naman itong si David pumunta na nga sa sugalan ng kasino. Ngunit isang pagkakamali naman ang kasino na pinuntahan niya ay pag-aari ng totoong tanggol. Kaya naman sa oras nga na maubusan na nga siya ng pera ay maisipan nga nito na magsangla ng titulo at dito nga'y malalaman ni Tanggol at magugulat siya sapagkat ang pangalan ng titulo ay sa kanya, maging apelido ay sa kanya. Kaya naman agad-agad ay pinuntahan niya ang kinaroroonan ng kasino at magugulat siya na si David ang nasa kamera